wrong and right worries. 1 John 2:16 says, "For all that is in the world," masyadong malakas, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. So, the wrong and right things to worry about. Yan po ang ating mensahe. At tayo po ay, ayon sa ating nabasa, ay nasa mundo, and naturally, apektado tayo whether you are saved or unsaved, whether you're a Baptist or you are not a Baptist, you are saved. And tayo nasa mundo, therefore, we are affected by the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life. And sabi rito, it is not of the Father, but it is of the world. Ito po ang mundo, therefore, yan ang basic na talagang dumarating sa ating isipan. Hindi natin maiwasan. Kahit Kristiyano ka pa, at lalo-lalo na yung mga hindi Kristiyano, yung natural na tao, no? Pagtawag natin sa hindi Kristiyano ay natural man. So what is this? Worries of the natural man. The worries of the natural man is founded upon the lust of the flesh, yung ating mga physical sensations, yung ating mga nararamdaman sa pagitan, nakikita ng ating mata, the lust of the eyes. Nagkakaroon tayo ng mga desire. Pag dumadaan ka sa mga department store or nagbibisit ka ng mga Amazon, ng eBay at ng kung ano-ano, ay makikita mo, gusto kong bilhin to. Gusto ko meron ako nito sa bahay ko. May pera naman ako, kinita ko. So, siguro, bibiling ko to. Kahit hindi mo na kailangan, minsan, binibili mo pa rin. Tapos, pag nabili mo na, tatabangan ka na kasi nabili mo na eh. Tatambi mo na lang. So, minsan may mga ganun tayo. Minsan naman, nag-enjoy tayo sa mga binibili natin. So, lust of the flesh. So, we want comfort. We want our bodily appetites filled. We want the best food kung may pera rin lang tayo. And may cravings tayo, no? Hindi natin maiwasan dahil nandito tayo sa laman. Kaya ang Panginoon, tinest ni Satan eh. Nung siya ay gutom na gutom after fasting. Sabi, if thou be the Son of God, let turn these stones into bread. So parang ginagamit niya yung lust of the flesh. Kaya lang, nirebuke siya ng Panginoon. Ang sabi, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kung ginawa niyang bread, yung mga stone, hindi naman siya nagkasala eh. Pwede naman siya kumain eh. Kasi tapos na yung fasting niya eh. Ang ayaw niya lang, ipapangunahan siya ni Satanas. Yun lang. No? Minsan, merong mga bagay na gusto naman natin gawin, wala namang problema. Kaya lang, dahil pinangunahan tayo ng ibang tao, pwedeng mas maganda mag-abstain. No? Patunayan natin na hindi tayo pinapangunahan ng ating pita ng laman at pita ng mata. At kundi mas pinapangunahan tayo ng salita ng Diyos. Yun. So kagaya nung isang araw, uso na ngayon kasi, parang kulang, Brad, pakidagdagan nga. Uso naman kasi ngayon, yung tinatawag na director's chair. Sinihan yan na very comfortable, 500 to 600 ang isa. No? Okay. So, yan ay mga sa mga first class na sinihan. So, nung may pera naman kami ni Luz, sabi ko, bago ako umalis, mag-enjoy naman tayo.
Wala namang masama doon, no? Hindi naman yan kagaya ng unang panahon ng mga fundamental Baptist, bawal magsine dahil place of sin ang sinehan. No? Doon ginagawa ang lahat ng kalokohan ng mga kasi madilim. Yan. Pero ngayon, hindi na. Hindi na ngayon ng panahon ngayon. No? So, lang ang palabas, the wicked good. The wicked good or the good wicked? The wicked. So, wicked for good. Sabi ko, di bali na lang. Nireview ko kasi. It's about witchcraft na nagpe-present na merong good witch and bad witch. Alam na natin yan. Those are, maganda yung maganda yung effects, special effects. Yun ang last of the eyes natin. Gusto natin makita ng special effects. At yung last of the flesh natin, gusto natin yung parang pwede kang magkaroon ng power over men by means of words which are hindi mo total mabuti naman ang gusto mo. Okay? So yan po ay pagka ang mapupuntahan niyan ay glory para kay Satanas, mas mabuti pa abstain. No. So ganyan din sa mga bata, di ba? Minsan ay para hindi tayo istorbohin ng mga bata, magpapa-cellphone tayo, magpapa-tablet tayo. So kahit ano na lang yung panoorin nila, hindi na natin sinusupervise. Ang importante, nakakagawa ka anong gusto mo rin o nakakanood ka rin ng anong gusto mo. Kaya minsan pagdating ng panahon, kakasaway mo, ay hindi mo na alam, iba na yung takbo ng isip ng mga bata. Dahil hindi mo niregulate. Dahil mas importante sa iyo yung sarili mong comfort, convenience, lust of the flesh. And so ito, pag sinasaway ka ng pastor, anong gagawin mo? Ire-resist mo. Sabi mo, sobra naman si pastor. The pride of life. So yan ang basic, kahit Baptist pa. At lalo na kung hindi pa mananampalataya. Mas malakas ang resistance. Sasabihin ayoko nang bumalik dyan kasi masyadong may mga bagay na hindi naman problema, ginagawa niyong problema. Masyado kayong strict. Hindi na kayo, paano ba kayo nabubuhay? Wala na kayong kasiyahan. Okay? So yan po ang pride of life. And that is the worries of the natural man, to explore the lust of the eyes, to explore the lust of the flesh, to explore the pride of life. Yan ang primary preoccupation. Kaya gusto natin may pera naman tayo, gusto pa natin ng pera pa. Diba? Isipin mo yung mga milyonaryo, gusto pa maging bilyonaryo. Hindi mo naman mauubos yan. Yung milyon, hindi mo mauubos eh. Bakit ka pa mag-iisip? Ba't ka pa matetempt sa more millions kung ikaw ay meron ng millions? No? Basically, pag tiningnan natin yung mga assets natin siguro, yung mga nakaupo dito sa harap ko ngayon, pag tiningnan natin, gumawa tayo ng SALN, palagay ko lang lahat tayo mga milyonaryo eh. Sino magde-deny na kayo ay may mga milyon na? No? So, pero solid, di ba? Solid assets, mga lupa, mga nakatambak dyan, andain na natin sa bodegang tambak, milyon na yan eh. No? So, hindi natin napapansin that we are already in the upper level, middle class na tayo. And middle class means meron ka na. Ang pera, ang value ng pera ngayon, ganyan. Pero gusto pa natin. Diba? Hindi pa tayo titigil. Gusto pa natin mas mataas na quality of life. Dahil yung mga anak natin, gusto rin natin mas mataas na quality of life. At hindi tayo titigil hanggat hindi graduate yung mga yan at may matataas ng quality of life. So that is the day in and day out cycle of the natural man, which even affects those who are already
even those who are already saved. Man is naturally passionate about himself. Now, this is where the line is drawn. Ito, mga unsaved lang dapat ang ganito. So, kung ikaw ay saved na, kung ikaw ay baptized na, ganito ka pa din, ay may problema tayo dyan. 2 Timothy 3, 1 to 4. Kailangan po ay hindi na tayo nadadala ng mga gantong klaseng worries in life. Mga temptations, no? 2 Timothy 3 says, "This know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves." Tayo ba? Ganun pa? Tingnan natin, examine natin ang ating sarili. If you're already declared, if you have already claimed that you're a Christian, you're in Christ, you're saved, all your sins are forgiven, you have everlasting life, no more condemnation. Kung ikaw ay ganyan, at ang pag-asa mo, pag namatay ka, sa langit ka dadalhin ng Panginoon because of grace. Pero, dumarating pa rin sa iyo that you are lovers of your own selves. And another thing is covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. So, tansyahin natin ang ating sarili. Meron pa ba akong mga ganitong uri ng kasalanan? Meron pa ba akong ganitong pagnanasa? Ako ba'y abala at tubili sa mga ganitong bagay na nakasulat dito? Ang sabi ng Bible sa verse 5, "From such, turn away." Yung mga ganyang tao, iwasan nyo. Kung ikaw mismo ganyan, iwasan mo yung sarili mo. Andiyan ang problema. Kung ikaw mismo ang nagtutulak sa pamilya mo para maging ganyan, ay iwasan ka dapat. Kaya, wag nating sasabihin, ay hindi ako ganito. Isa-isahin mo yan. Isa-isahin mo yan. Bakit meron ka pa niyan? Kaya dapat iwasan mo yan, alisin mo yan sa iyong buhay. At hindi ka na dapat na apektuhan ng mga ganyang pagnanasa. Meron tayong mga nakilala siguro, no? Mga Baptist na, pero yan, gustong-gusto pa rin ng lovers of pleasure more than lovers of God. I think, pagka meron ka ng 2 o 3 sasakyan, no? Mamalengke, pangpunta sa church, at saka panghakot ng gamit pag nagko-construction ka, sobra-sobra na yun. No? Hindi mo na kailangan ng another Jaguar or Mercedes or ano. No? Hindi ka na dapat nag-iisip. Para naman yung aking prestige ay hindi nila ako matalbugan. So, iba-iba naman tayo ng kakayanan na mag-spend, no? Pag meron ka ng signature, sabi ni Luz, pagdating ko raw dito, bumili raw ako Giordano man lang. Hindi ko alam kung ano yung fake, kung ano yung totoo, no? So, mag-recommend na lang kayo kung ano yung totoong Giordano, kung magkano yun. Sabi ko, may nakita ko, 20 real. Ay, hindi Giordano yun. Jordana. hindi totoong Giordano yun, 20 real. Pero, kumbaga, okay, siguro kung may isa ka, kaya mo naman bumili. Pero kung puro ganun, tapos hindi mo na nga kaya, mangungutang ka pa, para lang makapunta doon sa high scale.
lust na yan, lust of the eyes na yan, pride of life na yan. So, tatansyahin natin yung ating paggastos. Tatansyahin natin yung ating puso, nasaan ba? No? And hindi tayo dapat kagaya ng paggastos at pag-standard ng mga nasa mundo, ng mga hindi ligtas. Yun ang iwasan natin. O, kaya naman natin, pero dahil ganun ang lifestyle ng mga hindi ligtas, scale back tayo. Actually, yung mga sobrang yaman na nga, sabi nila, hindi ko na kayang gastusin to, pamimigay ko na eh. Diba? Yan ang sinasabi ng mga nandun sa, naabot na nila yung billions of dollars. And they're giving it away. There's a threshold na kapag lumagpas ka dyan, meaningless na yung amount eh. Wala nang halaga. No? Doon ka na lang nagiging minimalist na sila. Because even they have already experienced the ultimate of pleasure. So, it's all vanity, sabi nga ni Solomon. No? It's all vanity. Kaya, kailangan ngayon pa lang ay intindihin na natin. At kung ikaw ay mananampalataya, set your priorities right. And how do you do that? Ang guideline slogan natin, only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Yun lang. Yung ginawa mo sa Panginoon, no? Hindi yung gano'ng kadami ang sasakyan mo, gano'ng ka-signature yung bag mo, o sapatos mo, gano'ng ka-generous, no? Pag ginawa mo para kay Kristo, yun. Yun ang judgment seat of Christ. Doon lagi tayo nakatingin looking for that day when the Lord, who is our righteous judge, will give us our rewards. Only what's done for Christ will last. This is obvious because man has an insatiable desire to be wealthy above others. Sabi ng Mark 4:19, the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the lust of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful. May tanim ka na Nakikinig ka na rito sa salita ng Diyos ngayon Pero bakit merong mga tao na nakarinig na ng salita, tumanggap na sa Panginoon, gospelized na ang kanilang puso, bumabalik doon sa cares of this world. At pagka yung cares of this world ay binalikan mo at na-attract ka dyan, it will choke the word. Sasakalin yung engrafted word sa puso mo. And what happens? It becometh unfruitful. Nagiging kang barren. Nagiging kang baog. Nagiging kang walang pakinabang sa Panginoon. No? Yun na iwasan natin. Yung pagkatapos ng 10 years, pagiging Kristiyano, baog. Wala kang pakinabang, walang napala sa'yo ang Panginoon. No? Struggle yan. Magkaroon tayo ng determination na pagdating ng so many years, ito ay nangyari sa Christian life ko. Ito ang naging pakinabang ng kingdom of God sa akin. Meron tayong goal. Hindi yung basta nabubuhay ka na lang. You are just passing time. Tapos naghihintay ka na lang ng rapture. Na whether ready ka o hindi, bala ng Panginoon. Para tayong mga unsaved din, Para tayong Katoliko din na nag-ano lang tayo, naiibsan lang yung konsyensya natin. Naka-attend tayo, okay na. Naka-attend ako, Panginoon, ha? Hindi ako absent. Ang totoo nga, hindi pa ako late. So, praise God. Hanggang doon lang ang buhay natin. No. There is something more.
life in the Lord Jesus Christ is something more. There's something better. So, mga kapatid, let us have something better to do as time goes by. Ang atin pong idea bilang mga mananampalataya, these are the things that we should worry about as believers. This is our duty as believers. Number 1, in Revelation 5:12, ay sabi roon, meron pong sigaw doon saying with a loud voice, "Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing." Anong tinuturo dito? Na ang ating magiging eternal activity is to praise the Lord. Because He is worthy of our love, our worship, and our adoration. Yan ang ating passion. Yan ang ating duty. At yan ang ating magandang nasa isip para maipakilala rin natin sa iba. Nakikita nila sa atin, nakikita ng pamilya natin, nakikita ng asawa natin, nakikita ng kapaligiran natin that you are passionate for Christ. Kahit hindi ka, alam mo mga kapatid, kahit hindi ka magsalita masyado, pag nakikita nila yung passion mo for Christ, by means of just expression, no? Diba, binigyan ka ng something, may nagbigay sa'yo, praise the Lord, salamat po. Imbis na, thank you. Diba? Anong kaiba nung thank you lang? Tsaka sa praise the Lord, salamat po, purihin ang Panginoon. Ang laking pagkakaiba yun. Ibig sabihin, yung engrafted word, embedded sa dila mo. Hindi yung nagte-thank you ka lang. Thank you ha. May mga keywords ang mga Kristiyano na blessing. Diba? Na dapat incorporated sa lingwahe natin. Blessing galing sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Salamat sa iyo, ginamit ka ng Panginoon. Kailangan ko to. No? Salamat, Sister Christina, sa mga dates na dala-dala mo. Purihin ng Diyos at nakaisip ka na i-bless ang gawain para dalhin mo yan, imbis na ipadala mo na lang lahat sa Pilipinas. Oh. Di ba? Hindi yung, thank you sis ha. Sige, mamaya kainin ko yan. Akin lang ba ito lahat? Ang layo, di ba? Oh. So, nagdagdag ka lang ng mga ilang words, pero nakita nila yung passion for Christ mo. Na hindi ka nakakamiss ng pagkakataon na pumuri sa Panginoong Hesukristo. Actually, sabi nga ni Paul, pagka nga si Paul nagpupuri sa Diyos, "Blessed be the Lord God, the Father of our Lord Jesus Christ." Ano ang kaibahan nun? That is New Testament praise to God. Hindi mo makikita sa Old Testament yan. Na habang pinupuri niya ang Panginoon, He does not fail to include the Lord Jesus Christ in the benediction. No? Blessed be the Lord God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in Christ. No? So, yung language natin, no? Hindi yung, ay, Diyos ko naman, salamat naman, nakaalala ka. Lingwahe ng unsaved yun. Nagpupuri rin sa Diyos. Pero unsaved yung mga ganun. Sa unsaved mo maririnig yun. Hindi ko sinasabi na pag ganun kayo bumate, unsaved ka na. Hindi. Pero iwasan mo yung lingwahe ng mga unsaved. Diba? Oh,
Yung, dito mga galing sa Saudi, kahit dumadating sa Pilipinas, na incorporate na sa dila nila. Inshallah. Huwag niyong purihin si Allah. Di ba? Allah yun eh. Ang ating Diyos, ang pangalan ay Jehovah. Sabi nung isang pulis sa akin dyan, noong 2018, 2017, sabi niya, Mini Laenta. Sino ang Diyos mo? Excuse me. Anong kalap? Jehovah. La. Ganyan, nakaganyan eh. Ninenervyos na si Dario eh. Kasi andun siya. Andun na siya sa kotse. Parang iniisip niya, pag nagkabarilan, tatakbo ko. Lala! Allah. Kalam. Allah. Jehovah. La! Galit eh. Pinaglalaroan ako eh. May iling sila maglaro sa mga Pilipino. So, mali. No? Huwag niyong babanggitin yung insya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Na? Alisin niyo sa dila niyo yan. That is not a Christian way to speak. No? Ma-Englishin mo na lang. Hindi natin alam yung mag-aral kayo sa Egyptian language how they praise God. Because instead of saying Allah, they say Al-Rab. No, Al-Rab is the Lord. Rabbin al-Abin means the Lord of the worlds. Oh. So, kailangan, kung gusto nyong purihin ang Panginoon, in Arabic, pag-aralan nyo yung tamang Arabic without mentioning the word Allah. Pero kahit sa Tagalog, no? O sa Bisaya, minsan mali eh. Ay sus, Ginoo. Di ba? Mali yun. Gagawin mong expression ng dila mo. Yung walang kapararakan na pagbanggit sa pangalan ng Diyos. Palitan natin yung lingwahe natin. When Christ is all worthy of all our passion, our love, our worship, our adoration, in the right way. Ngayon, before I left the Philippines, tinuro ko sa kanila na si Abraham, si David, they fell on their faces to the ground. And it's not an error. Kaya ako dito sa loob ng kwarto ko, every time in the morning, I put my face in the ground. No? Siguro bibili rin ako ng prayer mat para hindi ko naamoy yung carpet kasi may dust. No? I put my face in the ground and say, I thank you Lord at ako'y nagising. Thank you Lord at ako'y nakakabend ng knee. Alam niyo ba, para sa ibang mga 66 years old, hindi na naibabaluktot. Tapos hindi na, ang hirap na nilang tumayo pag bumaluktot yung tuhod nila. It's very difficult. But if you can still do that at this age, glory to God. Amen. Di ba? Isipin mo yun. Well, there came a time nung hindi ko na nga rin kaya dahil nasobrahan ako ng ipon. So, tanda sa akin yun. Kaya kung kumain ako ng hipon ngayon, tatlo-tatlo na lang, hindi na marami. So, Christ, the Lord, it is our duty to change our language as believers and let the whole world know that we are Christians by our language. No? Whether Tagalog, Bisaya, English, or Arabic. Aralin natin. And we can glorify God by a simple action like that. At iwasan natin yung mga, ay, Sus Maria Josep. Ay, SARS, nako, hindi yan tama. Ako. Yun, OMG. Kahit yung 3 letter lang, ay, ano yan? Blasphemy. No? Kaya minsan, may mga reels
Yung maganda sana panoorin, maganda yung title, kaya lang may OMG sa umpisa, hindi ko na pinapanood. Para hindi ako makompromise sa kanya. Wala na akong ibang makakaalam kung nag-click ako noon o hindi. Pero alam ko eh. Tsaka alam ng Panginoon eh. Diba? Watch something else. So that you will glorify God. Iwasan natin yung mga gano'n. Okay? Genesis 15:1. After these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram. Ito ang sinabi ng Panginoon kay Abram. I am thy shield and thy exceeding great reward. Sino ang wealth? Ano ang wealth natin? The Lord God. Bakit gusto nating pumunta sa langit? Dahil andon ang Panginoon, our shield and our exceeding great reward. Hindi lamang para tayo ay sumaya forever and ever. Kundi to glorify God and enjoy Him forever. He is our reward. He is our enjoyment. Kung dito sa lupa, hindi ka enjoy sa Panginoon Diyos, you are not ready for heaven. If in this earth, in this life, ay parang bored ka sa gawain ng Panginoon, nagsasama-sama ang mga Kristiyano, hindi ka dapat sa langit. Kasi doon magsasama-sama tayo forever and ever. Kung dito bored ka, maboboard ka sa langit. Sa impyerno ka. Hindi ka maboboard doon, kakaaray. So, ang tunay na biyaheng langit, alam mo na dito pa lang, tuwang-tuwa na sila sa congregation of the saints. And the congregation worshiping Christ and enjoying the Lord God as His wealth. Alam niya kung saan ang puso niya. Gusto mo ba ng kayamanan? Ang Diyos ang iyong kayamanan. Mas mataas pa sa pera, mas mataas pa sa ginto. Hindi na masama magkaginto. Hindi masama magkapera. At mas marami, mas maganda. Pero, kailangan alam natin yung values. Asaan ang puso talaga natin? Psalm 16:11. Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. Gusto mo ba ng pleasure? Yung ibang tao, lovers of pleasure, more than lovers of God. Bakit sila ganon? Lovers of pleasure of the self, of the flesh. More than lovers of God. Because they think, dito sa lupa, ay dito lang may pleasure. Hindi nila alam na ang ating Panginoon ay pleasure forevermore. Unlimited pleasure. Sino sa inyo ang mahilig sa unli? Unli rice. Unli rice, unli ulam, unli samgyup. No? Ang ating Panginoon, pagharap na natin siya, unli pleasure forevermore. You will enjoy Him forever. So, saan ka pa? Diba? You would rather na umiwas or kung may choice, no, between enjoying the pleasures of life or enjoying the pleasures of the Lord, doon ka sa Panginoon. Di ba yan ang ginawa ni Moses? Siya ay anak na ni Faraon. He enjoys the pleasures of this life as a prince of Egypt. And kung hindi na siya papalag at hindi niya nasasamahan ang Hebrews, i-deny niya na yung sarili niya kung sino talaga siya, pinili niya na lang ang pleasures of Egypt as a prince. Pero hindi niya maitanggi sa sarili niya kung sino talaga siya.
Kaya he would rather go to who he really is. And siya ang ginawa ng Panginoon na Savior of Israel. Yun. So, yun ang minsan mamimili ka eh. Mamimili ka talaga eh. No? At sana yung mga tunay na Kristiyano, tayo na mga nandito, ay pagdating sa panahon na mamimili between truth and error, between the pleasure of life and the pleasure of the future world, na mangyari, isa-sacrifice mo yung present life mo for the sake of the kingdom of God when it becomes visible. No? Ang tawag natin doon, delayed pleasure. Delayed. Hawak mo na ngayon, pero sige, okay lang, hindi na. Dito na lang ako. Delayed gratification. So, kung yan ay for the sake of Christ, magawa mo, ma-exercise mo, that is Christianity. That is the real essence of Christianity. Christ is our food. Christ is our drink. Christ is our clothing. Anong sabi niya? He who follow me should eat my flesh and drink my blood, because my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. If you will not eat my flesh and drink my blood, you have no part of me. Diba? John chapter 6, ang tindi. From that time, many disciples walk no more with him. Dahil ang sabi ng mga disciples, how can this man give his flesh to us to eat and his blood to drink? Hindi lang matake, hindi lang maintindihan, hindi lang makuha na ang Panginoon, dapat naghintay sila ng kaunti, ang sasabihin ng Panginoon, the word that I say unto you, they are spirit and they are life. The flesh profiteth nothing. Kung inintay nila yon, naintindihan sana nila. So minsan, dumadaan tayo sa mga ganyan, ano? Hindi natin maintindihan yung salita ng Diyos or salita ng church or ng pastor. Eh ma-offend agad tayo, alis tayo. Ayaw natin ng paliwanag. Eh, ang Panginoon, minsan nagsasalita na hindi mo maintindihan. Bino mo, kainin nyo ang laman ko. Dahil ang laman ko ay tunay na pagkain. Inumin nyo yung dugo ko. Eh kung ikaw kaharap doon, siguro kasama ka na doon sa mga aalis eh. So, anong ibig niya sabihin? Na siya, di ba, pagka kumakain ka, nagiging parte mo ng katawan mo yung pagkain mo eh. So, ang gusto ng Panginoon, maging parte ng katawan natin, lupa, ang kanyang pagkatao. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Na ikaw ay maging katawan ni Kristo sa lupang ito. So that when they see you, they see Christ. When you talk of Christ, they understand Christ. That is the ultimate na sabi nga ni Paul, I'm crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. So, pag nakikita nila si Paul, hindi na nila nakikita si Saul. Ang nakikita na nila ay isang tao na ginagamit yung katawan for the glory of Christ. So, yun na. Sold out. Sabi niya, to me, to live is Christ, and to die is gain. So, mataas yan. Mahirap yan. Pero kaya natin yan. At pwede natin gawing goal yan.
Minsan nga, punta kami ni Lawrence sa Bata. Tinitingnan ko yung yung kubol, nandun na pala sa kabila. Sabi ko, ano kaya anak, pasok tayo doon sa loob. Tingnan natin kung ano ba mga aral nila. Sabi ni Luz, baka hindi ka na makalabas dyan ng buhay. Iiyak ako. Well, of course, hindi naman tayo ganun pero pag may nag-invite na actually nung uwi ko may nag-invite sa akin. Kaya pumunta ako sa mosque doon sa Project 8, no? At nagkaroon kami ng video discussion. So we will not back down if there's any chance to glorify God. He is our food, He is our drink, and He is our clothing. Sabi ng John 6:35, Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Hindi ka na mauuhaw. Kung naintindihan natin yon, may experience natin yon. No? Hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw kung si Kristo ay nasa iyo. Christ sets us free, opens our eyes, and gives us light. Kaya sabi ng Panginoon sa John 8:12, I am the light of the world. So mga kapatid, let us be full of Christ. Yan ang buhay natin. Yan tayo tinatawag ng Panginoon. At yan ang duty natin, to ever increase and grow in the knowledge and grace of our Savior, Jesus Christ. Hindi tayo dapat stagnant. Alam mo ang stagnant water, 'di ba, bumabaho. So kapag ikaw stagnant Christian, mabaho ka. Pagka ito stagnant church, mabahong church to. Because anything stagnant, anything that is still becomes corrupted. Kailangan we are letting our light so shine before men, and let the waters of life flow through us. Ano po yan ang maging buhay natin. Tayo po ay tumayo na.